praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal nating Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half-truth, hindi pa rin po truth yon. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yun po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number 1, katotohanan number 1, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number 2, masasabi ko na pong facto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga Dean of the Law Students, Law Schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila, at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules, sa hanay po ng majority, o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene